Hi guys! So for today's video, medyo malayo muna to sa ating A Day in My Life as a freelancer. Samahan nyo naman ako sa aking A Day in My Life as a caregiver student. First day nga namin ng face-to-face dyan at ayan, mga 6:30 ako umalis ng bahay. Hindi naman kalayuan yung school namin pero alam naman natin laging may traffic. Kaya nag-adjust na talaga ako ng oras. Dumating nga ako sa school mga 7:30 AM. Medyo maaga pa kaya nakapag-chika-chika muna kami ng mga classmates ko. At first time nga din namin magkikita-kita in person after 3 months na online class. Pagdating nga ni ma'am ay nag-practice nga agad kami dyan para sa ide-demo namin. One day nga lang yung practice namin at kinabukasan nga ay graded demo ka agad. Diba, ang saya-saya lang namin dyan para lang kaming naglalaro. Pero kinabukasan, ang sasakit ng katawan namin. Pero nakakatuwa lang din dahil sa first day ng training pa lang namin, ang dami na agad naming natutunan. Kaya sobrang excited kaming lahat na mag face to face. 8 AM to 5 PM nga pala yung training namin. Kaya nag-change na talaga ako ng day off para pag face to face kami, hindi ko kailangan magtrabaho. Pero dahil nga 2 days lang yung day off ko at 3 days a week yung face to face namin, kailangan ko pa rin mag-work pagka uwi ko para kahit papano hindi tumambak yung gagawin ko. Pero okay lang kahit pagod, nag-e-enjoy naman ako dito sa training namin. Nakakatuwa lang din dahil ang dami ko ring natututunan dito. Unang-una na nga dyan yung sa time management. Dahil simula nga nung nag-work from home ako, yan talaga yung kahinaan ko, yung time management. Nasa bahay ka lang kasi sobrang daming distractions. Kaya hindi din talaga ako nag-a-accept ng multiple clients kasi baka hindi ko matapos yung task. Pero nung nagsimula kami ng training, kahit papano, unti-unti ko nang naayos yung schedule ko. Importante talaga na gusto natin yung mga bagay na ginagawa natin. At sobrang nag-e-enjoy talaga ako dito sa training namin. Hindi lang dahil sa nakakalabas ako pero natututo din ako. Ito talaga yung life skills na gusto kong matutunan. Una nga, nagdadalawang isip pa nga ako dahil baka hindi ko nga kayanin yung training. Pero sabi nga nila kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Sobrang proud ako sa sarili ko na nag-take action ako. Charis. Pero kidding aside, itong trabaho na to, grabe, napakahirap talaga niya. Kailangan mo talaga dito ay maraming pasensya. At eto na nga, pauwi na nga kami dyan at thank God na survive namin yung unang araw ng training. At eto na nga yung second day ng training namin. Magsi-7 na nga ako malis ng bahay dyan pero Saturday naman yan kaya hindi masyadong traffic. Meron ngang event sa school at kami nga yung magte-take ng vital signs. Second day pa nga lang ng face-to-face namin, napasabak agad kami. Saya nga din tong event na to dahil marami nga kami dyan. Meron ngang mga ibang courses like yung mga cookery and bakers. At meron din kaming kasama dyan na mga caregivers na scholar naman ng TESDA. Kaya guys, sa mga gustong mag-caregiver dyan or gustong mag-aral ng caregiver, meron silang free training. Nakakatuwa lang din, grabe, ang sarap talagang bumalik sa pag-aaral. Lalo na kung meron kang baon araw-araw. Charis. At ayun nga, after ng event, umuwi na nga agad kami dyan. O ayan, 'di ba? Ang fresh ng mga kasama ko, parang hindi napagod sa event. Ayan lang muna for today's video, guys, and see you on my next vlog. Bye!